Happy Lord's Day sa inyo, Lifehouse Church. At magandang umaga sa bawat isa. Again, masaya po kami na ako, personally, na makita ang bawat isa na tayo po ay magkakasama ngayon sa umagang ito. And also, ako po ay bumabati sa ating mga magigiting na tatay. No? Sa ating magigiting na tatay na talagang nandoon yung kanilang sakripisyo para sa kanilang mga pamilya. So purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. And gusto po namin ipaalam sa inyo, ipabatid sa inyo kung gaano po namin kayo na-appreciate bilang leader na itinalaga ng Panginoon sa amin bilang Padre di Pamilya. And mamaya tayo po, ipagpapatuloy po natin yung ating celebration para po sa ating mga tatay. Pero ngayon, atin po munang ipagpapatuloy ang ating pag-aaral dito po sa aklat ni Ruth. No, tayo po ay natapos na ng chapter 1. So, bilis po ano. So, chapter 2 na po tayo. So, ay 4 na chapter lang po ang Ruth, kaya medyo mabilis po yung ating series. Again, magpapatuloy tayo and looking back po. Sa last week po na pinag-aralan po natin, nakita po natin doon na ito pong si Naomi at si Ruth ay nakabalik na. Doon po sa bayan na pinagmulan ni Ruth. No, ano yung bayan na yun? Yun po yung bayan ng Judah sa village po ng Bethlehem. So nakabalik na po sila. Doon nga po, from there, makikita po natin na yung po mga tao doon sa bayan na pinagmulan ni Naomi ay sadyang nagulat. No? Nagulat na nakita nila muli si Naomi. No, na nagbalik si Naomi na matapos iwanan nila Naomi yung buong bayan na yon dahil po sa nararanasan nitong tagutom. And alam nyo, hindi ko alam kung yung po mga tao doon ay excited or nagtataka sila kung bakit nandoon, pero ayon sa ating pinag-aralan, nakita po natin na itong mga taong ito ay thrilled na makita si Naomi kasi nga after ba naman ng ilang taon na nakita nila na bumalik si Naomi sa lugar na iyon. And yung mga nakakakilala kay Naomi, excited siguro, maybe masaya sila na nakita si Naomi and they are shouting yung pangalan ni Naomi. No, ayon po sa passage na pinag-aralan natin last week, sinisigaw nila yung pangalan ni Naomi, pero yung naging response ni Naomi doon po sa mga taong ito na thrilled, na excited, na nakita siya, ay kung titignan po natin parang iba yung naging response niya. Hindi siya masaya. No, kaya dahil ano po yung naging response ni Naomi? Doon po sa verse 20, ang sabi niya na don't call me Naomi. Ano daw yung tawag sa kanya? Call me Mara. Dahil ang ibig na sabihin ng Mara is, of course, bitterness. Yun po yung ibig sabihin ng Mara. No, kaya sabi ni Naomi, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Tawagin niyo na lang akong Mara. Bakit? Kasi nga po, dahil po doon sa mga hirap na naranasan ni Naomi. No, kaya nga sabi niya, doon sa following verse, yung reason niya kung bakit niya nasabi yun is because the Almighty has dealt very bitterly with me. No? The Almighty has dealt very bitterly with me. No, alam niyo mga kapatid, ito po ay indikasyon. Indication po ito na nandun pa rin si Naomi sa sitwasyon ng kanyang buhay na nahihirapan siyang tanggapin yung mga bagay na nangyari sa kanya. No, bagamat alam ni Naomi personally, bagamat alam ni Naomi na yung mga bagay na yon na naranasan niya ay dahil ito yung kalooban ni Yahweh sa kanya, mga kapatid, hindi pa rin maialis ni Naomi sa kanyang puso, sa kanyang isipan, yung hirap at sakit na naranasan niya sa pagkawala ng kanyang unang-una, ng kanyang asawa, pangalawa, ng kanyang mga anak, and even yung kanyang mga ari-arian. No? So yun po yung dahilan kung bakit nandoon pa rin yung hinanakit, yung sakit sa puso ni Naomi. Pero alam niyo mga kapatid, alam po nating lahat na sa kalagitnaan po ng hirap na nararanasan, ng sakit, ng pagsubok na nararanasan ni Naomi sa kanyang buhay, and even para kay Ruth, meron pa ring magandang plano ang Panginoon para sa kanya.
the Lord has a great plan in the midst of Naomi's situation. Sa sitwasyon ni Naomi. And even para sa kanyang daughter-in-law, which is si Ruth, na ating pag-uusapan mamaya. And yun nga po mga kapatid, no, in this book, makikita po natin kung ano yung magandang, sa aklat na ito, sa Book of Ruth, makikita natin kung ano nga ba yung magandang plano ng Panginoon para sa kanila. In this book, mga kapatid, dito sa kwento ng buhay ni Ruth, we can see how God is writing o kung paano nagsulat ang Panginoon ng napakagandang istorya, napakagandang kwento. A beautiful story of redemption para po kay Naomi, especially para kay Ruth, mga kapatid. At alam nyo, ito pong story nito, ito pong redemptive story ng Panginoon ay unang ipinakita, pinadama ng Panginoon sa kung paanong ang Diyos na si Yahweh ay naghanda upang tugunan yung kanyang pangangailangan, yung pangangailangan ni Naomi at Ruth, pagbalik nila doon sa bayan ng Bethlehem. No? Pinakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa kanila simula nung sila ay bumalik sa bayan ng Bethlehem. At alam nyo, it is so amazing how God did it para sa kanila. Sobrang kamangha-mangha po kung paano ito ginawa, kung paano ito ipinakita, ipinadama ng Panginoon kay Naomi, especially para kay Ruth. Kamangha-mangha po at hindi po ito nakakapagtaka. Bakit? Hindi po ito nakakapagtaka sa ating sovereign na Diyos na yung kanyang mga plano, everything that He planned para po sa buhay ni Naomi at Ruth ay nagkaroon ng katuparan ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. No, so mga kapatid, kung tayo man ay nasa kalagitnaan na katulad ng sitwasyon ni Naomi, huwag po tayo mag-alala sapagkat nandyan ang Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Ano yung mga pangangailangan natin. Alam niya yan. And inalaw ng Panginoon yan na maranasan ng bawat isa sa atin, of course, para sa glory ng Panginoon, para makita natin kung sino ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Again, mga kapatid, it is the will of God para po sa kanila, for them. Going back sa bayan ng Judah, kalooban ng Panginoon na unang-una ay umalis sila sa bayan ng Bethlehem patungo ng Moab. Kalooban ng Panginoon, pinaranas ng Panginoon kay Naomi na mawala yung kanyang mga anak, mga kapatid, yung kanyang asawa, mga anak at yung kanyang mga ari-arian para ipakita ng Panginoon yung magandang plano, na merong magandang plano ang Panginoon para sa kanya, that His plan is to redeem her. To redeem Naomi in the midst of His, kagaya na nabanggit ni Pastor Jordan, God's plan for Naomi is to redeem her in the midst of His despair, of her despair. No, yun po yung plano ng Panginoon para kay Naomi and even para kay Ruth. God wanted to show to both of them how good and kind and gracious He is para sa kanila, for the people who na tinawag ng Panginoon sa Kanya. Nais ipakita ng Panginoon how He takes care and provide for those who are in Him. No? Yun po yung gusto ng Panginoon na makita po ni Naomi at ni Ruth. And alam niyo mga kapatid, si Ruth nga po yung merong unang-una. Ruth has a personal and first-hand experience doon po sa gracious act ng Panginoon, doon sa providence na ito ng Panginoon para sa kanila. Bakit? Unang-una, pinili ng Panginoon si Ruth upang manampalataya sa Diyos na si Yahweh. And ngayon sa ating pong pag-uusapan, ngayong umagang ito, we're going to look po sa ating passage at pag-uusapan natin at pag-aaralan natin kung paano nga ba ipinakita ng ating Panginoon, ipinaranas ng ating Panginoong Diyos kay Ruth yung pong kanyang providence, yung kanyang grasya sa kanya sa pamagitan ng mga bagay na ginamit ng Panginoon para sa kanya. Again, paano ipinakita, ipinaranas ng Panginoon yung kanyang providential grace? This is how God made Ruth experience yung providential grace ng Panginoon. God made Ruth
experience His providential grace sa apat na pamamaraan. Straight kay Boaz. By leading her straight kay Boaz. Now, tignan po natin yung ating passage. Ruth chapter 2, verse 1 to 3. Sabi po dyan, now Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the field and glean among the ears of grains after him whose sight I shall find favor. And she said to her, go, my daughter. So she set out and went and gleaned in the field after the reapers, and she happened to come to the part of the field belonging to, kanino? Kay Boaz, who was of the clan of Elimelech. Again, mga kapatid, kagaya ng aking binanggit kanina, hindi po alam ni Ruth or ni Naomi kung ano pong buhay yung kahaharapin po nila pagbalik nila sa bayan ng Bethlehem. Hindi nila alam. Hindi nila alam kung paano sila magsisimula sa kanilang buhay. Pagbalik niya doon sa bayan na pinagmulan niya doon sa bayan ng Judah. They do not know kung paano sila mabubuhay doon, kung paano sila kakain. Knowing the fact that they are both woman, poor, and a widow. No? Hindi po nila alam kung paano po sila magsisimula sa kanilang buhay. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay mabuti sa kanila. Ang Diyos ay mabuti sa buhay ni Ruth. Ang Diyos ay mabuti sa buhay ni Naomi. Yun po yung isang bagay na sigurado tayo mga kapatid, ng Diyos ay mabuti. Ang lahat ng ito ay planado ng ating sovereign God para po sa kanila. No, kaya po yung buhay natin bilang mga mananampalataya, yan po ay nasa kamay ng ating sovereign na Diyos. At mga kapatid, sa buhay po ni Ruth, God prepared someone upang matugunan po yung pangangailangan ni Naomi at ni Ruth sa pamamagitan ni Boaz, mga kapatid. Sa pamamagitan ni Boaz. At alam niyo mga kapatid, katulad po ng ating binasa, no, si Boaz po ay kamag-anak, relative. No, relative po siya ng nawalang asawa ni Naomi na si Elimelech. No? And alam nyo, ako po ay naniniwala nung time na si Naomi, yung pamilya ni Naomi ay umalis doon sa bayan ng Judah, ay inihahanda na ng Panginoon itong si Boaz para po sa panahong ito. Inihahanda na ng Diyos si Boaz sa mga panahong ito. Kaya nung time na bumalik po si Naomi at Ruth sa bayan ng Judah, makikita po natin na nandoon na binless ng Panginoon si Boaz for this very reason. Dahil God is preparing Boaz para po kay Naomi at Ruth. God is preparing Boaz para po kay Naomi at Ruth. At alam niyo mga kapatid, ito po si Boaz, kagaya po ng ating, makikita po natin sa ating passage, sabi po dyan, kilala siya as a worthy man. No? Sa literal translation po, yung pong worthy man na ito na binabanggit po dyan ng salita ng Panginoon, ang ibig sabihin po niya na is man of valor. No? Alam niyo yung man of valor, familiar po kayo dyan? Yung po ay binibigay sa mga magigiting na sundalo, sa mga matatapang na tao. No? Yan po ay ina-award sa mga malalakas. No? Kapag mayroon kang nagawang napakahalagang bagay sa iyong bayan, binibigyan po ng presidente or ng leader ng isang country, yung pong award na ito, na the award of valor na binibigay po sa kanila. Ibig sabihin lamang po nito, makikita po natin na si Boaz ay hindi po isang simpleng tao lamang sa bayan ng Judah or sa Bethlehem. Hindi po siya pangkaraniwang tao. Kilala si Boaz bilang man of valor. At dahil siya po ay man of valor,
So, ibig sabihin, he can definitely have the ability upang alagaan at protektahan po yung kanyang mga ari-arian. No? Meron siyang kakayahan para protektahan, palaguin, alagaan yung kanyang mga ari-arian na pinagkaloob sa kanya ng kanyang Diyos na si Yahweh. At alam niyo mga kapatid, ito ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Itong kasaganaan, yung lahat ng kasaganaan na ito, at yung kakayahang ito, dahil, again, mga kapatid, He will do a big part para sa katuparan ng plano ng Diyos para kay Ruth. Meron po siyang gagampan ng isang malaking bagay para sa katuparan ng plano ng Diyos para sa buhay ni Ruth. Kaya nga po, makikita po natin na nung panahon na si Ruth ay nagpaalam kay Naomi na lalabas ako at mamumulot ako ng mga nalalaglag na damo. It so happened na si Ruth ay napunta doon sa field ni Boaz. No? Again, ito yung dahilan kung bakit noong time na nagdesisyon po si Ruth to go out and look for a field to glean, ay doon siya napunta sa field mismo na pagmamayari ni Boaz. Bakit? Yun po yung plano ng Diyos. Yun ba ay nagkataon sa kanya? Kasi sabi niya po sa verse 2, kung papansinin po natin sa verse 2, ang sabi po ni Ruth kay Naomi, "Let me go to the field and glean among the ears of grains after him whose sight I shall find favor." Sa kung sino man yung mag-aalaw sa akin na gawin ko ito, na mamulot ako doon sa kanyang farmland. Pero this time, makikita po natin, God leads Ruth patungo po doon sa mismong lupa na pagmamayari ni Boaz, mga kapatid. This is all work of the sovereign hand ng ating Panginoon. Again, God leads Ruth to Boaz because God has already prepared itong bagay na ito beforehand, mga kapatid. Inihanda na ito ng Panginoon bago pa mangyari ang bagay na ito. And yung mga kapatid, yung pamumulot, yung pong gleaning, yung sinasabi po diyan gleaning, yung pong pamumulot na mga nalaglag na ani sa field, hindi po ito bago po sa panahon ni Ruth. Hindi po ito bagong gawain sa panahon ni Ruth. Actually, it is a Mosaic law para po sa kanila. Ito po ay command ng Panginoon para sa kanila. Command ito ng Panginoon para sa mga nag-aani at may-ari ng lupa na wag na nilang or hindi na nila pwedeng kunin yung mga nalaglag pa na ani nila. Hindi na nila pwedeng balikan yung mga naiwan nilang mga ani. Makikita po natin yan. Tignan po natin sa Leviticus chapter 19, verse 9 to 10. Sabi po dyan, "When you reap the harvest of your land, you shall not reap your field right up to its edge. Neither shall you gather the gleanings after your harvest. And you shall not strip your vineyard bare." Ibig sabihin, magtira ka. Huwag mong lahatin. "Neither shall you gather the fallen grapes of your vineyard or vineyard. You shall leave them for the poor and for the sojourners. I am the Lord your God." So ibig sabihin, ang Diyos po mismo nag-command nito para sa mga may-ari ng lupa. At makikita din po natin sa Deuteronomy chapter 24, verse 19 to 21, sabi po dyan, "When you reap your harvest in your field and forget the sheaf in the field, you shall not go back to get it." Huwag mo nang babalikan yung mga naiwan mong tinaling o bungkos. No? Sino po dito yung lumaki sa probinsya? No, kapag nag-aani po ng palay, mukhang ako lang. Pag nag-aani po kasi ng palay, for example, may mga bungkos-bungkos po doon na palay. And yun po ay talagang babalikan para po
iipunin para po dalhin at kumbaga alisin doon sa stock at patuyuin. So ganun po, kapag sabi po ng salita ng Panginoon, kapag naiwan mo yon, nalimutan mong balikan, kunin, wag mo na daw balikan pa. Bakit? No? Sabi ng Panginoon, do not get it, it shall be for the sojourner, the fatherless, and the widow, that the Lord your God may bless you in the work of your hands. Verse 20, when you beat your olive trees, you shall not go over them again. It shall be for the sojourners, the fatherless, and the widow. And at sa verse 21 po, when you gather the grapes of your vineyard, you shall not strip it afterward. It shall be for the sojourner, the fatherless, and the widow. So ibig sabihin, yung dahilan kung bakit po inutos ng Panginoon yung command na ito, kung bakit nagbigay ang Diyos ng command na ito para po sa mga nagsasaka doon po sa bayan ng Israel, is para maipakita ng Panginoon kung paanong kahalaga sa Panginoon na ang Diyos ay nagpo-provide para sa mga mahihirap, nagpo-provide sa fatherless, nagpo-provide sa mga widow, and sa mga sojourner. No? Yun po, and sa sitwasyon po ni Ruth, at na makikita po natin, si Ruth is poor, si Ruth po ay isang widow, and si Ruth po ay isang sojourner. Kasi hindi po siya galing mismo sa bayan ng Judah. No? Kaya ito po yung naisip ni Ruth na gawin para po meron silang makain ni Naomi. No? Alam ni Ruth na hindi siya pagbabawalan ng sino man kapag ginawa niya yung bagay na ito dahil command ng Diyos na si Yahweh ito para po sa mga Israelites. And again, mga kapatid, kung titignan natin, kagaya po ng ating nakita sa ating pong passage, it happened that she come to the part of the field belonging to Boaz. At again, mga kapatid, hindi po yun isang aksidente kay Ruth. God is directing po yung pong step ni Ruth para doon siya pumunta. Mismo, doon sa land, sa field, na inihanda ng Panginoon, na ang Diyos po ay dinadirect itong si Ruth na doon mismo pumunta kay Boaz, doon sa lupa na pagmamayari ni Boaz, mga kapatid. Ang Diyos ang nagturo ng daan kay Ruth patungo po sa lugar kung nasaan si Boaz. Upang doon ay maiparanas ng Diyos kay Ruth ang kanyang providence sa kanila ni Naomi, mga kapatid. And what happened next, mga kapatid? Nung nandoon na siya sa lugar na yon, ang nangyari po, mga kapatid, sa mga susunod na pangyayari, sadyang kamangha-mangha pa rin, mga kapatid. Dahil kahit na hindi po kilala personal ni Ruth si Boaz, or kahit na hindi po kilala ni Boaz si Ruth, baligtad po, kahit na hindi po kilala ni Boaz personally si Ruth, hinayaan niya or pinakita ni Boaz kay Ruth yung kanyang compassion para sa kanya. At yan po yung pangalawang bagay na makikita po natin sa kung paanong ipinaranas ng Diyos kay Ruth yung kanyang providential grace by Boaz' compassion towards Ruth. Sa verse 4 po, ng ating passage, ang verse 7, sabi diyan, and behold, Boaz came from Bethlehem, and he said to the reapers, the Lord be with you. And they answered, the Lord bless you. Then Boaz said to his young man who was in charge of the reapers, whose young woman is this? And the servant who was in charge of the reapers answered, she is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. She said, please let me glean and gather among the sheaves after the reapers. So she came, and she has continued
from early morning until now, except for a short rest, mga kapatid. In this passage, mga kapatid, proves that Boaz is a good, kind man, mga kapatid. Makikita po natin kung paano niya itinuturing yung kanyang mga reapers, yung kanyang mga servant, yung kanyang mga manggagawa doon sa kanyang field, sa kanyang bukirin. Kaya mapapansin po natin, ano po sabi niya, nung nakita niya, nung pumunta po siya doon sa field, ang sabi ni Boaz sa kanila, "The Lord be with you." No? Ito po ay pagpapakita na si Boaz po na ay isang tao na mayroong takot at pagsunod sa Diyos. Na si Boaz po ay isang tao na naniniwala at sumasamba sa Diyos na buhay na si Yahweh na pinaglilingkuran ng bayan ng Israel, mga kapatid. And again, nung makita niya si Ruth, no? Nung nakakita siya doon sa field niya ng isang young woman. Nung nakita niya si Ruth, nagtaka siya kung sino yon. Marahil, yun yung first time na nakita niya si Ruth doon sa field niya na namumulot. No? Dahil probably marami na pong namumulot sa lugar na yon. And probably kilala na po ni Boaz or hindi man kilala ay namumukaan ni Boaz kung sino yung mga widow, mga mahirap na namumulot po sa kanyang bukirin. Kaya po nung nakita niya si Ruth, na namumulot ng mga nalalaglag na ani, tinanong niya yung pong kanyang servant kung sino ba itong babaeng ito. Kung sino ba itong si Ruth. At nung narinig niya, nung sinagot siya ng kanyang servant at narinig niya na siya pala is yung daughter-in-law ng kanyang kamag-anak na si Naomi na bumalik mula sa bayan ng Moab, ay nagkaroon siya ng compassion sa kanya at hinayaan niya, inalaw niya na patuloy na mamulot itong si Ruth doon sa field niya, doon sa kanya mga anihin. No? And ito po ay ginawa nga ito ni Ruth. Ginagawa ito ni Ruth mula umaga hanggang sa gabi sa kakaunting pahinga. Alam niyo mga kapatid, knowing yung pong good character na meron si Boaz na makikita nga po natin doon sa verse 4 ng ating passage, knowing the fact na kilala niya kung sino si Naomi. Kung sino si Naomi at bilang alam niya, nalalaman or alam ni Boaz yung pong trahedya, yung pong sakit, yung pong hirap na naranasan ni Naomi sa kanyang buhay, na sila bilang balo or isang widow na nangangailangan tulong, nandoon po yung compassion ni Boaz na talagang tulungan yung pong mag-inang ito. Ipinaranas ni Boaz sa kanila yung kanyang compassion, and more importantly, para po kay Ruth by allowing her to continue in gleaning doon po sa kanyang field, mga kapatid. So, ganun po pinaranas ng Panginoon kay Ruth yung kanyang providence. Hindi lang siya basta dinirect si Ruth doon sa lugar ni Boaz, kundi ipinaranas ng Panginoon yung kanyang providential grace kay Ruth sa pamagitan po ng compassion na ipinakita ni Boaz para sa kanya. Alam niyo mga kapatid, itong compassion na ipinakita ni Boaz para kay Ruth ay nagresulta ng mas malaking action para kay Boaz. Mas malaking effort para kay Boaz. Bakit? Dahil hindi lamang siya nagbigay ng compassion, nagpakita ng compassion sa kanya, kundi nagpakita rin siya or binigyan niya rin siya or binigyan ni Boaz si Ruth ng isang malaking pabor. At ano yung favor na ito? At ito yung third point, mga kapatid. God made Ruth experience His providential grace by Boaz's gracious act towards Ruth, mga kapatid. Ruth chapter 2, verse 8 to 10. Sabi diyan, "Then Boaz said to Ruth, 'Now listen, my daughter, do not glean in another field or leave this one.
But keep close to my young women. Let your eyes be on the field that they are reaping, and go after them. Have I not charged the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink what the young men have drawn. Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, Why I have found favor in your eyes that you should take notice of me, since I am a foreigner. Since hindi naman ako taga rito. So mga kapatid, noong nalaman ni Boaz na si Ruth pala ay daughter-in-law ni Naomi, ay pinatawag niya ito. No? Kumbaga tinawag niya ito, kinausap niya si Ruth, and anong sabi po ni Boaz? Anong tawag niya kay Ruth dyan? My daughter. No? Now mga kapatid, sabi po ng isang commentary, possibly, si Boaz po during this time is 45 to 55 years old po si Boaz. Kaya ang turing niya kay Ruth ay isang anak na babae. And of course, isa ring bagay is dahil kamag-anak ni Elimelech si Naomi. Kaya nandoon din yung paggalang ni Boaz kay Ruth. No? At sa kanilang pag-uusap mga kapatid, sa passage po natin binasa, sa kanilang pag-uusap dito, ipinakita po ni Boaz or nagbigay si Boaz ng isang bagay na hindi inaasahan ni Ruth. Isang bagay na hindi akalangi pagkakaloob at ipararanas sa kanya ni Boaz. Dahil ang sabi po ni Boaz sa kanya, ayon sa passage po ng ating binasa, sabi niya, huwag ka nang maghanap pa ng ibang bukirin na pamumulutan mo ng nalalaglag na ani. Dito ka na lang magstay. Ako nang bahala sa'yo. Sinabihan ko na yung mga servant ko na huwag kang pagbabawalan. And ano pa sabi dyan ni Boaz kay Ruth? Sinabi rin niya na kapag ikaw ay nauuhaw habang ikaw ay namumulot, huwag kang mag-alala anytime. Pwede kang sumalok doon sa jar na kinasisidlan ng kanilang mga tubig. No? Kumbaga makikita po natin na nagbigay si Boaz ng favor, no, kay Ruth sa mga panahong ito. Hindi lang sinabi ni Boaz na magstay doon sa field na yon, sa kanyang field, kundi binigyan niya rin siya ng permission na once na siya ay nauuhaw, anytime, maaari siyang kumuha ng tubig doon sa kanilang mga lalagyan. Alam niyo mga kapatid, sadyang napakabuti ng ating Diyos para kay Ruth. And sana alam din nating lahat mga kapatid kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, hindi pinabayaan ng Diyos si Ruth at si Naomi sa kalagitnaan ng kanilang sitwasyon. Instead, nag-provide ang Panginoon para sa kanila ng providence para sa kanila sa pamagitan ni Boaz upang ipakita at iparanas ni Yahweh sa kanila kay Ruth yung pong kanyang kabutihan, yung kanyang grasya para po sa kanila. At alam niyo mga kapatid, ako po ay naniniwala na ito po ay sobrang na-appreciate ni Ruth, mga kapatid. And we can see it sa response po ni Ruth sa sinabing ito ni Boaz. We can see it po doon sa response ni Ruth doon po sa favor na ito na ibinigay ni Boaz para po sa kanya. Sa passage po, ano po yung makikita natin dyan? Sa verse 10, ano po yung naging response ni Ruth? She fell down on her face, on the ground. Sabi po dyan, bowing down on the ground and said to him, Why I have found favor in your eyes? Bakit napaka-gracious mo sa akin?
Gayong hindi mo naman ako kilala. Gayong dayo lang ako sa lugar na ito, na hindi naman ako taga rito. Mga kapatid, yun po yung naging tanong ni Ruth kay Boaz at hindi niya po maintindihan yung bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, hindi lang po mabuti ang Diyos sa buhay natin. Ang Diyos po ay sobrang gracious din sa bawat isa sa atin mga kapatid. Ang Diyos ay sobrang mahabagin para po sa bawat isa sa atin mga kapatid, kaya tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Na kahit na tayo ay makasalanan sa Panginoon, naging mahabagin siya. Ipinaranas niya yung kanyang kagandahang loob para po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, again, ang naging response ni Ruth kay Boaz is nagpatira pa siya sa harapan ni Boaz. And again, ang sabi niya, why I have found favor in your eyes. Alam niyo mga kapatid, ang dahilan kung bakit ito nabanggit, kung bakit pinakita ito ni Boaz kay Ruth, kung bakit nagbigay ng malaking pabor si Boaz kay Ruth is because of the faith, because of the loyalty of Ruth kay Naomi, and because of her faith doon sa kanilang Diyos na si Yahweh. Again, Boaz became gracious to her because alam ni Boaz, alam niya kung ano yung ginawang sakripisyo ni Ruth para kay Naomi. Alam niya kung anong tinalikuran ni Ruth para sa Diyos na si Yahweh. Alam niya kung anong tinalikuran ni Ruth para kay Naomi. And God made Ruth experience His providential grace sa pamagitan po ng last point na ito. By Ruth's step of faith in God, mga kapatid. By Ruth's step of faith in God. Ruth chapter 2, verse 11 to 13. And Boaz answered her, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband has been fully told me, and how you left your father and mother and your native land and came to the people that you did not know before. The Lord repay you for what you have done, and the full reward be given you by the Lord, the God of Israel, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Then she said, I have found favor in your eyes, my Lord, for you have comforted me and spoken kindly to your servant, though I am not one of your servant, mga kapatid. Sabi po, makikita po natin sa passage na ito, sa verse na yan, makikita po natin na alam po ni Boaz kung ano po yung ginawa ni Ruth. Kung ano po yung sakripisyong ginawa ni Ruth para kay Naomi. Hindi ko alam kung si Naomi ba yung nagkwento sa kanya or because maraming influence si Boaz ay naikwento ito sa kanya ng isa sa kanya mga servant. So I don't know. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa ating pong passage na binasa, alam ni Boaz kung ano yung sakripisyong ginawa ni Ruth para po kay Naomi, na iniwan ni Ruth ang lahat ng bagay. Tinalikuran ni Ruth yung kanyang sariling bayan. Iniwan niya yung kanyang sariling mga magulang para po sumama at sumunod kay Naomi. At again, mga kapatid, sa mga nakaraang linggo na ating pong pinag-aralan sa aklat na ito, nakita po natin ating pong na-establish na ang pinakang main reason, pinakang dahilan kung bakit ito ginawa ni Naomi or ni Ruth is because she actually believed
in the one true God of Israel. She really believed and have faith sa Diyos na si Yahweh, mga kapatid. Makikita natin yan dahil si Orpha na kanyang sister-in-law ay bumalik doon sa bayan ng Moab. Pero si Ruth, pinili niya na sumama kay Naomi. Hindi siya, mga kapatid, hindi po sumama si Ruth kay Naomi dahil wala na po siyang ibang option. Again, remember, mga kapatid, si Ruth po ay pinipilit ni Naomi na bumalik na, naiwan na siya, na bumalik doon sa kanyang sariling bayan, doon sa bayan ng Moab. Pero si Ruth po is very determined to go with her and to her people. And that time, Ruth made a confession, putting her faith and trust sa tunay na Diyos na si Yahweh na sinasamba at pinaglilingkuran ni Naomi ng bayan ng Israel. Again, balikan po natin, Ruth chapter 1, verse 16 to 17. Ito po yung confession ni Ruth kay Naomi. Sabi niya, "But Ruth said, 'Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go. For where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people. Your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you." So ayun po yung confession, yan po yung pinanindigan, yan po yung decision na ginawa ni Ruth. Nung sinabi ni Ruth na your people shall be my people, and your God, my God, dun po na nagsimula na talagang sinabi mismo ni Ruth yung kanyang pananampalataya sa Diyos na si Yahweh sa harap ni Naomi. At mga kapatid, ito po yung nakita ni Boaz kay Ruth, mga kapatid. Kagaya nga po na nabanggit niya, sabi niya, sa verse natin pong binasa, "I know how you left your father and mother and your native land and came to a people that you did not know before." At dahil dito, mga kapatid, God moved Boaz. Kumilos ang Panginoon, ang Diyos, sa buhay ni Boaz, sa puso ni Boaz, at ginamit ng Panginoon si Boaz to extend yung providence ng Panginoon kay Ruth, mga kapatid. Dahil sa ginawa ni Ruth, binigyan siya ng malaking favor ni Boaz. Dahil sa pananampalataya ni Ruth at nakita ito ni Boaz, binigyan siya ng pabor. Naging gracious si Boaz sa kanya na hinayaan niya na doon na lamang siya manatili, na anytime pwede siyang kumuha ng tubig. Binigyan siya ng malaking pabor ni Boaz para po binigyan si Ruth ng malaking pabor ni Boaz para manatili doon sa lupa na kanyang sinasaka. Ito po ay upang ipakita ng Panginoon kay Ruth. Ito po ay upang ipakita ng Panginoon kay Ruth na hindi siya nagkamali. Hindi po nagkamali ang Panginoon na bigyan siya ng pananampalataya na sumamba sa Kanya. Again, our God is sovereign at wala pong bagay na hindi alam ng ating Panginoon. Wala pong bagay ang wala sa kontrol ng ating Panginoon because He is a sovereign God. Kung meron mang isang maliit na bagay na sinasabi natin wala sa kontrol ng ating Panginoon, then our God is not sovereign and He is not God. And because God is sovereign, alam natin na yung sitwasyon, yung mga bagay na nangyari kay Ruth, kay Naomi, yung mga bagay na ipinaranas, ipinakita ng Panginoon kay Ruth sa pamagitan ni Boaz, ito po ay dahil sa sovereign will,
sovereign hand ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Boaz dito sa kanya, kay Ruth, sa verse 12, "The Lord repay you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge," mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, it is God who took Ruth. Ang Diyos ang nagdala kay Ruth at inilagay niya under His wings, mga kapatid, to protect her, to provide for her, mga kapatid. Because of her faith, mga kapatid, nandoon yung pagpapala, pag-iingat ng Panginoon, pagpo-provide ng Panginoon kay Ruth, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, if you have faith sa ating Panginoon, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, mga kapatid, you are under His wings, mga kapatid. You are under His wings, and maniwala ka that He is your refuge. Hindi ka niya pababayaan kailanman, mga kapatid. Ano man yung sitwasyon ng iyong buhay. At dahil sa bagay na ito, mga kapatid, dahil sa bagay na ito na sinabi ni Boaz sa kanya, nagkaroon si Ruth ng kapayapaan sa kanyang puso, ng kapahingahan sa kanyang puso, ng kasiguraduhan sa kanyang puso, knowing kung gaano kabuti ang Diyos na si Yahweh sa kanya sa pamagitan po ni Boaz. This is how God made Ruth experience yung kanyang providential grace. Unang-una, again, by leading Ruth straight to Boaz. Pangalawa, sa pamagitan po ng compassion ni Boaz. Pangatlo, sa pamagitan po ng gracious act ni Boaz. At sa pamagitan ng pananampalataya ni Ruth sa Diyos na si Yahweh. So bottom line, mga kapatid, Ruth has a great need, mga kapatid. Alam po nating lahat yan. Ruth has a great need. But God providently showed His grace to her by leading her to a godly man named Boaz. And through His compassion and His gracious act toward Ruth, she saw and experienced the one true and faithful God of whom she put her faith and trust. So mga kapatid, meron po ba tayong napapansin sa ating pinag-aralan ngayong umagang ito? Is that story of how God made Ruth experience yung pong kanyang providential grace ay familiar ba sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Meron po ba tayong naaalala sa storyang ito ni Ruth? Mga kapatid, God giving and letting Ruth experience His providential grace is very similar, mga kapatid, very similar to our story. Sa istorya natin. Very similar po ito sa storya ng buhay natin bilang isang makasalanang tao sa harapan ng banal na Diyos, mga kapatid. It is very similar story sa ating storya, the story of how God redeemed us from our sin. Mga kapatid, alam po nating lahat na before we put our faith sa ating Panginoon, tayo pong lahat ay merong malaking pangangailangan. We are helpless, mga kapatid. We have no hope, mga kapatid, upang takasan yung pong kaparusahan ng ating Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan, we are in great need, mga kapatid. But God gave us and made us experience His providential grace by letting us or by leading us toward to Christ, mga kapatid.
God gave us and made us experience His providential grace by leading us straight to Christ, mga kapatid. Dahil kung hindi po ito gagawin ng Panginoon, never po nating masusumpungan ang kagandahang loob ng ating Diyos. Sabi po ng John chapter 6 verse 44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Malino po ang salita ng Panginoon. Walang makakasumpong kay Kristo kung hindi siya dadalhin ng Diyos Ama kay Christ sa ating Panginoon. Mga kapatid, ano pa? God gave us and made us experience His providential grace by showing us His compassion by dying or through dying on the cross, mga kapatid. Romans chapter 5 verse 8, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." Pinakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang compassion sa atin by giving Christ para mamatay doon sa krus para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Ganyan ipinakita, ipinaranas ng Panginoon yung kanyang providential grace sa atin bilang makasalanang tao sa harapan ng matuwid at banal na Diyos. God gave us and made us experience His providential grace by giving us His gift of grace, of redemption, and justification for our sin. In Colossians chapter 1, verse 13 to 14, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption and forgiveness of sin. God showed us, or God gave us and made us experience His providential grace. At ito po ay natanggap natin sa pamagitan po ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ito ay natanggap natin, na-receive natin, na-experience natin sa pamagitan po ng pananampalatayang kanyang pinagkaloob sa atin. Romans chapter 5 verse 1 and 2. "Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope in glory." Mga kapatid, ito po yung tanong ko sa bawat isa sa atin. Naranasan niyo na po ba yung grasyang ito na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin? Naranasan mo na ba yung grasya na ito, yung kapatawarang ito na ibinigay ng Diyos sa ating mga kasalanan? Mga kapatid, kung hindi mo pa ito naranasan, now is the time for you to put your faith sa ating Panginoong Diyos. Now is the time. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, today is the day of salvation. Kung hindi ka pa hindi mo pa binibigay yung buhay mo, isinusuko yung buhay mo sa Diyos, now is the time for you to repent from your sin and believe in your heart that Jesus Christ died on the cross, that God raised Him from the dead para sa ating kapatawaran at para sa ating kaligtasan. And if you are here right now, mga kapatid, at sinasabi mo na ikaw ay naranasan mo na itong grasyang ito ng Panginoon, then I encourage you, kapatid, continue to worship our Lord. Sana maging katulad po natin yung response ni Ruth, na naging respond ni Ruth, bowing
she fell down on the ground and bowing down to the ground, and nag-worship siya sa Panginoon. Sana mga kapatid, ganito din tayo. Sana grateful tayo sa Panginoon na tayo po ay na-experience natin yung kanyang grasya sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Again, Lord, maraming salamat sa oras na ito. Lord, thank you, Panginoon. Salamat dahil binigay mo sa amin at ipinaranas mo sa amin yung pong inyong providential grace na nagbigay sa amin ng pag-asa, nagdala sa amin ng kapayapaan, nagbigay sa amin ng kapahingahan. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na yung Diyos na aming pinapanampalatayanan, yung Diyos na aming pinaglilingkuran, na yung Diyos na aming sinasamba, Panginoon, ay totoo at buhay, at kailanman ay hindi kami iiwanan at hindi kami pababayaan, Panginoon. Thank you, Panginoon, dahil binigay mo ang iyong anak na si Kristo, dying on the cross, para po sa aming kaligtasan at kapatawaran. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.